Isang bansa ang posibleng bumagsak, hindi dahil sa bomba, kundi dahil sa pagkalugi ng ekonomiya. At ang pinakadelikado, nangyayari na ito ngayon. May isang galaw ang US na unti-unting pinipiga ang Iran. At kapag naiintindihan mo kung paano ito gumagana, maiintindihan mo kung bakit posibleng mag-collapse ang buong rehimen. Dahil noong nakarang araw, ang pinakamalaking development ay inanunsyo ni President Trump at ng US administration, ang isang indefinite extension ng ceasefire sa Iran, na binanggit ang isang seryosong pagkawatak-watak ng gobyerno ng Iran at isang kahilingan mula sa mga Pakistani mediators na bigyan ng Iran ng oras para makabuo ng isang pinag-isang proposal. Ang gobyerno ng Iran ay malamang lubhang naaapektuhan na sa puntong ito. At sinabi ni Trump na tatapusin nila ang usapan sa kahit anong paraan, kahit gumamit pa ng puwersa kung kinakailangan. Pero ito ang hindi agad napapansin. Ang blockade ngayon ay maaaring mas nakakasira pa kaysa sa mismong mga bomba. Tingnan mo to. Galing mismo ito kay President Trump at sa tingin ko na ipinapakita nito na may posibleng collapse na nangyayari sa loob ng rehimen o mangyayari pa lang sa mga susunod na panahon. Sinabi niya, ang Iran ay bumabagsak na sa kanilang pananalapi. Gusto nilang mabuksan agad ang Strait of Hormuz. Gutom na sa pera. Nawawalan ng $500 milyong kada araw. Ang militar at pulis ay nagrereklamo dahil hindi nababayaran. Maaaring nagiging kabado na ang mga matataas na lider ng rehimen dahil sa blockade ng US. Kaya doon na nagsisimula ang problema at doon nagsisimula ang sisihan. Kasalanan mo to. Hindi, ikaw ang may kasalanan. Pero malinaw na sinabi ng US government at ng US military hanggang ngayon na kung walang kasunduan, handa ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang conflict kung kinakailangan. At mukhang pinipiga nito ang IRGC. Pinipiga ang ekonomiya. Muli, ano ba talaga ang gusto ng Iran? Kapangyarihan, pera. Parang mafia na kapag pinatuyo mo ang pera, unti-unti ring nawawala ang kapangyarihan. At ngayon, nasa panic mode na sila. Hindi pa kailanman naging ganito kataas ang kanilang retorika. At heto pa, sinakop nila ang 2 barko sa Strait of Hormuz. Ngayon, sinasabi nila na sila ang may buong kontrol dito. Pero kung titingnan mo, hindi ito lakas, kundi isang desperation. Wait lang, mas malalim pa to. Tinawag ng official state media ng Iran ang extension ng ceasefire bilang isang taktika para makakuha ng sapat na oras ang US para sa isang sorpresang pag-atake na isang malinaw na panlilinlang. Sinabi rin nila na walang ibig sabihin ito at ang patuloy na blockade ay katulad lang ng pambobomba. Ibig sabihin, ang pag-target sa ekonomiya para na rin sa kanila isang uri ng pag-atake. Kaya kahit matapang ang salita nila, pero ang totoo, pinapakita nila kung saan sila mahina. Kung babalikan natin, ilang dekadang sinuportahan ng Iran ang Houthi rebels at ang mga pirata sa Somalia. Tapos ngayon sinasabi nila, tutol sila sa pag-seize ng mga barko. Pero ngayon, sila mismo ang gumagawa nito. Naglalagay pa nga ng mga Iranian minefield na nakaposisyon sa iba't ibang bahagi ng strait. May mga maliliit, mabibilis na mga bangka para sa harassment at control sa pagharang ng mga tanker. Ngayon tingnan natin ang US. Ang US Central Command ay naglalabas ng video. Nagre-rearm, nagre-retool, at nag-a-adjust. Isang KC-135 tanker ang nag-refuel sa isang P-8 Poseidon habang isinasagawa ang blockade. Simula ng blockade, 28 barko na ang pinabalik ng US. Sa kabilang banda, 2 naman ang nasakop ng Iran. At isang barko, ang Euphoria, na may dalang electronics, machinery, auto parts at iba pa. Sinubukan ng Iran na palabasing routine enforcement lang ito. Pero sa totoo, ito ay show of force. Sa kabilang side, ang US ay tuloy-tuloy lang.
Mula dagat hanggang himpapawid, handa ang kanilang assets. Arleigh Burke destroyers, P-8 Poseidons, F-35 fighters, MQ-4C Triton, real-time intelligence at 24/7 surveillance. At dito nagiging malinaw ang stratehiya. Binibigyan ng US ang Iran ng sapat na oras para alinmansa, mag-collapse ang sarili nilang sistema o magbigay ng seryosang proposal. Dahil ang pagkawala ng $500 milyong kada araw, hindi lang economic issue. Ito ay political pressure mula sa loob. At kapag nagsimula ang internal fractures, dito nagbabago ang laro. Kaya ang tanong, ito na ba ang simula ng pagbagsak? Nakikipag-usap na ba ang mga hardliner ng IRGC? O lalo pa silang magiging agresibo? Dahil minsan, ang tunay na laban, hindi napapanalo sa gera, kundi sa pag-atake sa mismong gobyerno nito. Kung nagustuhan mo ang videong ito, mangyaring mag-subscribe sa ating channel.